Hello guys, magandang buhay sa inyong lahat. Malamig na panahon. Malamig na dito. Kaya hindi na pwedeng hindi mag long sleeve. No, mahaba na yung manggas. Next month mas pa yan hanggang siguro hanggang February o March. Nabubulol na ang Lola Peg. Pasensya na guys. Sana nasa mabuti kayong kalagayan sa oras na ito. Thank God, narating namin ng aking asawa ang 38 years wedding anniversary. Kahit magkalayo, sa awa ng Diyos, buo pa rin ang aming pamilya. At maraming salamat talaga sa Panginoon dahil hindi hadlang ang kahirapan upang hindi hadlang ang kahirapan sa buhay para mawasak ang pamilya, kasi totoo yung sinasabi nila na karamihan talaga ang paghihiwalay ng mag-asawa is mostly pera. Pero sana wag naman yun ang dahilan para maano ang ating pamilya na binuo. Kasi nagagawan naman ng paraan kung paano tayo kumita ng pera sa magandang paraan para makapaghanap buhay. At kumapit lang sa ating poong may kapal. Guys, kung ang problema ng pamilya ay pera na lang palagi, wala. Hindi talaga magano yan. Hindi maganda kasi yung na lang ang attention sa pera. Marami namang pamilya na kaya na kahit mahirap, nakagaya namin, nakakaraos. Siyempre, maraming hirap na pagdaanan. Basta't masaya, nagkakaintindihan, nagtutulungan, nagkaunawaan, siyempre makakaraos yan. Pero kung yung pera tsaka pride ang ipairal, wala. Hindi magtatagal ang hindi magiging matibay ang yung samahan bilang mag-asawa kung ma-pride kayong dalawa. Kung laging yung isa gustong masunod lahat ng gusto, yung isa gustong masunod, yung isa ayaw magbigay, wala. So dapat ang mag-asawa nagkakaunawaan, nagkakaintindihan, nagtutulungan, at may tiwala sa isa't isa, respeto sa isa't isa. Malaking bagay yan, respeto, tiwala. Pero kung wala kang tiwala, wala kang respeto, wala. Hindi magtatagumpay ang isang relasyon. Kahit naman anong relasyon yan. Kahit naman sa di ba? Kahit nga tayo mga katulong, kung walang tiwala yung mga amo sa atin, siyempre magtatagal ka ba sa kanya? Siyempre, iwanan, di ba? Sana isipin natin yung mga bata. Sana isipin nyo yung kung paano kayo naging masaya nung kayo ay nung kayo ay mag-girlfriend, boyfriend pa. Yan sana ang pairalin. Huwag yung ego ng bawat isa. Minsan,
Kailangan din natin kainin ang ating ego. Kailangan din tayong magyuko ng ulo. Kasi lahat naman tayo nagkakamali, lahat naman tayo hindi perpekto. So, kailangan balanse yung ating pakikitungo. Kahit naman kanino, di ba? Kailangan natin maging balanse kung paano tayo magkikitungo. Hindi porket ikaw may trabaho, hindi porket ikaw mapera, lahat gusto mo sakalin mo ang iyong mga kasama. Hindi pwede yun. Hindi porket ikaw malaki ang iyong kinikita, sana wag naman. Kasi minsan lang tayong mabuhay dito sa mundong ito. Sana ibigay natin yung ating the best. Kasi yun din ang gusto natin matanggap. Kaya thank you Lord dahil magkalayo man kami ng aking asawa, at least strong pa rin yung aming relationship, yung friendship. Kaya buo yung aming minsan nga tinatawanan kami ng aking mga anak, aking mga apo. Masarap yung masaya ang pamilya. Kahit nga kinakapos, at least masaya. Yun ang maganda. Mayaman ka nga puro namang away dito, away doon. Diba? Milyonaryo ka nga hindi naman masaya yung pagsasama nyo ng mag-asawa. Kasi nga, ego ang umiiral. Ego. Kaya, thank God talaga ako. Maraming salamat Lord. Sana ma-reach namin yung golden anniversary. Wish ko yun guys, sana matupad sa pamagitan ng prayer, sa pamagitan ni Lord. At sana unti-unti niyang ibigay yung mga pangarap namin kung ito ay karapat dapat para sa amin. So may share ko lang guys kung paano maging matatag ang iyong samahan bilang mag-asawa. Bigayan. Kailangan balanse yung ninyo. Hindi lang yung isa ang nasusunod. Kailangan kayong dalawa nagkakaunawaan, nagtutulungan para tumagal ang iyong samahan. So hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong suporta, pagmamahal sa akin. Maraming salamat talaga dahil nandiyan kayo. Ayan, malapit na naman ang 2024 guys. So, thank you so much sa mga matagal kong ng kaibigan sa YT, sa FB. Sobrang appreciate ko yun dahil nandiyan pa kayo. So, hanggang sa muli, mahal ko kayong lahat. God bless. Ingat palagi.